Ang aking ama ay nagpapatakbo ng isang tindahan ng almusal sa isang maliit na bayan sa labas ng lungsod sa loob ng 30 taon. Ang tanging gininto ang tuntunin ay ang mga bagong lutong meat bun ay hindi maaaring dalhin. Dapat itong kainin sa lugar. Pininturahan pa niya ang tuntuning ito gamit ang kalahating metrong lapad na pulang pintura at inukit ito sa puting dingding sa tabi ng mga umuusok na basket. Noon pa man ay medyo naiintindihan ko na ito, hanggang ngayon, noong na-admit ang aking ama sa ospital dahil sa mga bato sa bato, at pumunta ako upang tumulong sa pag-aalaga sa kanya. Tumawag ang aking ama, may isang customer na kumuha ng mga meat bun. Bilisan mo at ibalik mo ang mga ito. Ang aming tindahan ay tinatawag na Cheng Hiladudian. Bagamat medyo istrikto ang aking ama, palaging maganda ang negosyo, lalo na ang mga meat bun na ginagawa niya gamit ang kamay gamit ang manipis na masa, masaganang palaman, at makapal na sarsa. Araw-araw bago magbukang liwayway, may mga taong nakapila. Ngayon, bago magbukang liwayway, dumating ako sa tindahan ayon sa tagubilin ng aking ama at nagsimulang magtrabaho. Hinubad ko ang aking Amerikana, isinuot ang aking asul na uniforme, at sinimulang masahin ang masa. Inihanda ko ang palaman. Ginagawa ko na ang mga gawaing ito simula pa noong bata pa ako. Kaya ko itong gawin ng nakapikit. Kahit hindi ako tumaba nitong mga nakaraang taon, naroon pa rin ang alaala ng aking katawan. 5:00 na ng umaga. Ang unang batch ng mga tinapay ay lumalabas sa tamang oras. Pagkabukas ng takip ng basket ng steamer, lumabas ang mainit na puting singaw. Naglalabas ito ng masarap at malakarneng aroma, na agad na pumupuno sa buong maliit na tindahan. Mabibigat at puting tinapay ang nakaimpake ng mahigpit sa basket ng steamer. Kumikinang ang mga tupi, boss. 2 meat bun, 1 mangkok ng gatas ng soya. Ang unang customer ay si Tio Juan mula sa kalapit na construction site. Siya ang unang nandito araw-araw. Sige. Ginaya ko ang tono ng aking ama at sumagot, dinala ang mga ito sa kanya gamit ang maliksi na mga kamay at paa. Kumagat si Tio Han. Nasunog ang kanyang sarili, hingal na hingal, ngunit mamulong ng papuri. Ma'am, masarap. Ngumiti ako nang walang sinasabi. Pagkatapos, nagsimulang magdatingan ang mga customer. Boss, 4 na meat bun, 2 mangkok ng lugaw. Hindi nagtagal ay napuno ang tindahan. Ang maliit na espasyo ay napuno ng mga boses, tawanan habang kumakain ng lugaw, at mga tunog ng ninunguya. At ang hindi mapagkakamalang amoy ng tao, na may halong amoy ng pawis at pagkain, ay palaging abala, pagtanggap ng bayad, paghahain ng pinggan, paglilinis ng mga mesa. Isang tao ang nagtatrabaho para sa 3. Pagod. Ngunit nakikita ang parami ng mga barya sa ka-era, nakaramdam ako ng kaunting kasiyahan. Marahil ay hindi naman ganoon kasama ang manahin ng tindahang ito. Pagkatapos pa lamang sumagi sa isiping ito ay naputol ito ng isang boses sa pintuan. Oh, hindi ba Chenui? Bakit ka nagtitinda ng tinapay dito? Ang boses ay maasim at malisyoso, na may isang superioridad na alam ko. Bigla akong tumangala. Isang lalaki at isang babae ang nakatayo sa pintuan. Ang babae ay nakasuot ng isang palda na may disenyo. Ang kanyang makeup ay napakaganda, at may dala siyang handbag na hindi ko matukoy, ngunit malinaw na napakamahal. Si Linwi iyon. 3 taon kaming nag-date. Akala ko kaya naming tapusin ito. Pero naghiwalay kami dahil hindi ko siya mabilihan ng singsing na diamante na gusto niya. Ang lalaking katabi niya ay napakataba. Ang kanyang buhok ay nakaayos at may kantab, at ang gintong relo sa kanyang palso ay halos mabulag ako. Hinahaplos niya ang baywang ni Lin Yu gamit ang isang kamay at kinakalabit ang mga susi ng isang Range Rover gamit ang isa pa. Naramdaman kong umakyat lahat ng dugo ko sa ulo. Isang hindi inaasahang pagkikita. Ang mga huling taong gusto kong makita sa mundo ay lumitaw sa oras na ako ay lubos na nahihiya. Nakasuot siya ng mamantika na uniforme sa trabaho, puno ng harina at pawis, parang biro, habang siya ay nagliliwanag at maganda, parang isang mapagmalaking prinsesa. Anong ginagawa mo rito? Sabi ko habang nagngangalit ang mga ngipin, tuyo ang boses. Tiningnan ako ni Lin Yu mula ulo hanggang paa. Kumunat ang kanyang mga labi. Ang kanyang tingin ay parang sa isang palaboy na aso. Pumunta kami rito ni Kuya Juan para mag-alaga at mag-almusal. Balita ko sikat ang mga tinapay mula sa lugar na ito. Hindi ko inaasahan na bahay mo pala ito. Hindi niya inaasahan,
pero puno ng pangungutya ang tono niya. Nagsalita rin ang lalaking nagngangalang Brother One. Ang boses niya ay kasing langis ng isang hindi nahugasang kaldero. Little you, ito ang college body na tinutukoy mo. Binigyang diin niya ang salitang, college body. Oo, Shanui, ipapakilala kita. Ito ang nobyo ko, si Wango. Ikinagagalak kong makilala ka. Hindi ko na siya tiningnan pa. Nakapagsalita ako ng dalawang malamig na salita. Medyo mainitan ang ulo niya. Ngumisi si Hango ng may paghamak, pinisilang braso ni Linyu. Gustong kainin ni Little Yu ang meat buns mo. Sabi nila sikat daw sila. Mag-empake ng 10 para sa amin. Nalungkot ako. Mag-empake. Hindi ko namamalayang sinulyapan ko ang malaking pulang linya sa dingding. Pasensya na, patakaran ito ng tindahang ito, hindi maaaring mag-empake ng mga bagong lutong meat buns. Itinuro ko ang pulang sulat sa dingding, sinusubukang gawing formal ang tono ko. Ito ang mahigpit na utos ng aking ama at ang tanging kontra-opens iba ko sa ngayon. Hindi sila pumunta rito para magpasikat. Pasensya na, sa maliit kong sulok, kung dragon ka, nakagapos ka, at kung Zoro ka, magtatago ka. Siyempre, walang pakialam si Hango sa hanggal na patakarang ito. Kumuha siya ng isang tumpok ng 100 yuan na perang papel mula sa kanyang pitaka. Siguro ay may mga 1,000 nito. Inilagay niya ito ng diretso sa mamantikang mesa. Nakapirmi ang mga patakaran, pero flexible ang mga tao. Nagmamadali kami. Wala kaming oras para kumain dito. Sapat na ang perang ito. Itinaas niya ang kanyang baba, nakatingin sa mga tao. Nakatitig ako sa tumpok ng mga pulang perang papel hanggang sa halos mabulag ako, at ibinaba ng mga customer na kumakain sa paligid namin ang kanilang mga chopstick. Tumingin sila sa direksyon namin ng may kuryosidad. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng kuryosidad, awa, at paghamak. Naramdaman kong nag-aalab ang aking mukha, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa galit. Isang matinding kahihiyan iyon. Akala niya, gamit ang pera, magagawa niya ang anumang gusto niya, na magagamit niya ang pera para labagin ang mga patakarang itinaguyod ng aking ama sa loob ng 30 taon. Ayoko ng pera. Itinulak ko ang tambak ng mga perang papel. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Sabi ko, hindi ito maaaring kunin. At hindi ito maaaring gawin. Kung gusto mong kumain, umupo ka rito at kumain. Kung ayaw mong kumain, nandoon lang ang pinto. Paulem, ang aking saloobin ay lubos na nagpagalit kay Wangaw. Nagdilim ang kanyang mukha, inihampas niya ang kanyang kamao sa mesa, at ang suka ay tumalsik dito. Isa kang hanggal na hindi marunong magpahalaga ng kabaitan. Ikaw, na nagtitinda ng tinapay, bakit ka nagmamataas at nagmamataas? Naniniwala ka ba o hindi? Sisiguraduhin kong hindi makakapag-operate ang hanggal mong tindahan bukas. Kuya Juan, huwag kang magalit. Dali-dali siyang pinigilan ni Lino, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Lumingon siya. Tiningnan niya ako na may bahid ng matagumpay na awa sa kanyang mga mata. Shanui, bakit ka nagalit ng ganito? Anong klaseng pagkakakilanlan mayroon si Kuya Juan para pumunta sa tindahan mo para mag-almusal? Tungkol ito sa pagpapakita ng mukha, hindi lang basta pagkuha ng tinapay. Kung susuko ka lang ng kaunti, matatapos din ang lahat. Hindi mo na kailangang patigasin siya ng ganito. Ano ang pakinabang nito sa iyo? Tumigil siya. Higit pa riyan, tila pinapagalitan niya ang isang batang wala pa sa hustong gulang. Pareho ka pa rin noong nasa kolehiyo ka. Kawawa at matigas ang ulo. Kung makapit ang iyong ama sa tindahang ito, anong kinabukasan ang maaari niyang makamit? At tingnan mo ikaw, nagtapos ka sa isang prestihiyosong unibersidad at bumalik sa pagtitinda ng tinapay. Bakit ka nagagalit sa akin? Kaya mo ba ang gawain? Kaya mo ba ang gawain? Hindi mo desisyon iyon. Tinitigan ko siya, malinaw na sinasabi ang bawat salita. Ito ang aking bahay, ang aking mga patakaran. Buong buhay ng aking ama ang nagtitinda ng tinapay. Pinalaki niya ako dito. Hindi ako nahihiya, pero ikaw ay nahihiya. Para sa pera, susundin mo ang kahit sino. Hindi ka ba nahihiya, ikaw? Agad na nagkulay atay ng baboy ang mukha ni Linyo. Malinaw na tumama ang mga salita ko. Shanui, anong sabi mo? Nagalit si Hangao, itinuloy ang pag-ikot ng kanyang manggas, at sumugod sa akin para suntukin. Tigilan mo ako. Kinuha ko ang kutsilyong pangputol ng tinapay na nasa malapit at malakas na inihampas ito sa cutting board. Nanginag ang buong cutting board, at tinitigan ko siya.
Namumula ang mga mata ko. Subukan mo akong hawakan. Lumaki akong nakikipaglaban sa nayon. Bagamat medyo lamambot ang aking mga talam bilang isang profesional nitong mga nakaraang taon, naroon pa rin ang bangis sa aking mga buto. Kung talagang mag-aaway kami, siya, ang mataba, babaero, at lasing na lasing, ay talagang walang laban sa akin. Natigilan si Hang Ao sa aking ginawa. Tiningnan niya ang kutsilyong hawak ko, pagkatapos ay ang aking mga matapang na mata. Humakbang siya paatras, at agad na bumagsak ang atmosfera sa tindahan. Hindi nang ahas huminga ang mga nakapalibot na customer. Nako, ang galing mo, Shenui. Diba? Naalala kita, Terena. Hinayla niya palayo si Linyo, ngunit ipinagpag ni Linyo ang kamay niya. Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng sama ng loob, pagkatapos ay biglang tumakbo patungo sa bapor, sinamantala ang aking kawalan ng kahandaan. Itinaas niya ang takip, at ang nakapapasong singaw ay sumunog sa kanya, dahilan para mapasinghap siya, ngunit mabilis pa rin siyang kumuha ng ilang meat buns mula sa loob. Padalos-dalos niyang isinuksok ang mga ito sa kanyang designer bag gamit ang mabilis at mabangis na mga galaw. Ayaw ko lang silang ihatid. Hindi ako magbabayad ngayon. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Naglakad siya palayo sa akin na may mapanghiganti at masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Tulala ako ng husto. Hindi ko inaasahan na gagawa siya ng ganito. Hindi lang ito basta pagtatalo, isa itong eksena. Walang hiya ito. Ang tuntunin ng aking ama. Ang mga prinsipyo ko na pinanghahawakan ko buong araw. Sa sandaling ito, tila biro lang ang mga ito. Sandali ring natigilan si Hang Ao, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Magaling, Xiaoyu, ganyan ka makitungo sa ganitong klaseng tao. Buong pagmamalaki niya itong tinapik at tinitigan ako ng may pagmamataas. Pagkatapos ay nagmalaki silang dalawa palabas ng tindahan. Naglaho sila sa pasukan ng eskinita. Nakatayo ako roon, hawak pa rin ang malamig na kutsilyo. Nablangko ang isip ko. Nagsimulang magbulungan ang mga customer sa paligid ko. Nako, malas din pala si Xiao Chen. May nakasalubong na ganitong klaseng tao. Tama, kasintahan ko ito. Sa tingin na yan, parang nandito sila para sirain ang negosyo. Oo, sa mga chismis na naririnig ko, pakiramdam ko ay nauubos na nila ang lakas ko sa buong katawan. Dahan-dahan kong ibinaba ang pang-ahit at umupo sa bangkito. Naroon pa rin ang tambak ng pera na ipinakita sa akin ni Wanuao. Nakaramdam ako ng labis na ironic. Nilabanan ko ang tukso ng pera, pero hindi ko nilabanan ang mga patakaran ng aking ama. Natalo ng bongga. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa aking ama kung malaman niyang hinayaan kong kunin ng isang customer ang mga meat bun para kainin sa labas, at sa ganoong paraan ay tatalon siya mula sa kama ng ospital para bugbugin ako hanggang mamatay. Naiinip kong kinamot ang aking buhok at kinuha ang aking telepono. Pagkatapos kong pag-isipan ito, hindi pa rin ako nang ahas na tawagan ang aking ama. Kalimutan na natin. Hindi lang ito ilang bun, di ba? Hindi niya kayang baliin ang aking mga binti. Kahit kaunti, pagagalitan niya ako. Sinubukan kong aliwin ang aking sarili, ngunit mas lumakas ang pagkabalisa sa aking puso. Nang sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ko nang walang tigil. Si tatay ang tumatawag. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. May masama akong kutob. Huminga ako ng malalim at sinagot ito. Hello, tay. Hinayaan mo bang may customer na kumuha ng meat buns para kumain sa labas? Sa kabilang linya, hindi na mahina at pabulong ang boses ni tatay gaya noong umagang iyon, kundi puno ng walang kapantay na takot at puot. Napakatalas ng boses niya na parang tumutusok sa eardrums ko. Tay, huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay. Makinig ka sa akin. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Bilisan mo at habulin mo siya. Ibalik mo ang mga buns, kung hindi ay may mangyayaring seryoso. Ang boses ni tatay, na walang matinding panghihina, takot na nagmumula sa telepono, ay nagpanginag sa kamay kong may hawak ng telepono. Tay, huwag kang magmadali. Makinig ka sa akin. Ang pakikinig sa iyo ay hindi nagbibigay sa akin ng oras para magsalita. Nabasag ang boses niya habang sumisigaw. Tinatanong kita, babae ba iyon? Dumating siya sa isang mamahaling kotse. Kinuha niya ang mga buns. Kumunat ang noo ko. Paano ko nalaman? Wala ako sa ospital. May mga matang nakakakita ng lahat. Tila nahulaan ng aking ama ang iniisip ko,
At ang kanyang boses ay naging balisa at mabilis. Huwag kang mag-alala kung paano ko nalaman. Sa ngayon, gusto kong habulin mo siya agad. Ibalik mo sa akin ang mga tinapay na kinuha niya sa bag, isa-isa, nang walang nakaligtaan kahit isa. Bilisan mo. Hindi. Tay, hindi lang ito ilang tinapay. Masyado kang nagpapalabis. Umalis na ang mga tao. Paano ko sila hahabulin? Sa tingin ko pa rin ay nagpapalabis siya. Hindi ba't yung babaeng si Linyo yung kumuha ng tinapay para lang menas ako? At malaking bagay yon. Masyado ka namang nagpapalabis. Shanui, sinasabi ko sa'yo, hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Kung itinuturing mo pa rin akong ama, lumabas ka at habulin mo sila ngayon din. Kung hindi mo sila mahanap, huwag kang bumalik. Ibinaba niya agad ang tawag. Nakatayo ako roon habang hawak ang telepono. Marami pa ring mga customer sa tindahan na hindi pa tapos kumain. Lahat sila ay nakatingin sa akin na parang baliw ako. Baliw na baliw ang tatay ko. Hindi na niya ako kinikilala bilang anak niya dahil sa ilang tinapay. Anong klaseng loika yon? Nakaramdam ako ng galit at pagmamadali. Mayroon ding hindi maipaliwanag na takot. Ang tatay ko, sa buong buhay niya, ay hindi man lang tumitigil sa pagguho ng bunduktay. Anong problema niya ngayon? Naramdaman ko ang takot na iyon na tumatagos sa aking mga buto, kahit sa telepono. Xiaowi, may sinabi ba ang tatay mo? Umiling ako. Gulong-gulo ang ulo ko. Lalabas muna ako sandali. Iwan mo na ang pera sa mesa kapag tapos ka ng kumain. Hindi ko na kailangang alalahanin pa yan. Hinubad ko ang uniforme ko sa trabaho, pabayaang inihagis ito sa mesa, at tumakbo palabas ng tindahan. Masyadong hindi natural ang reaksyon ng tatay ko. May hindi talaga ako alam dito. Ano man ito, kailangan ko munang hanapin si Linyo. Pero saan ako titingin? Paikot-ikot ang mga eskinita ng urban village. Para silang sapot ng gagamba. Tumakbo ako papunta sa pasukan ng eskinita at tumingin sa mataong kalye, pakiramdam ko ay naliligaw ako. Dapat ay may puting Range Rover sa ganitong lugar, pero hindi ko pinansin kung saang direksyon sila papunta. Sa sobrang pagkabalisa ko, sa sobrang abala ko ay nakalimutan kong nasa akin pa rin ang numero ng telepono ni Linyo pagkatapos naming maghiwalay. Nablock ko na ang lahat ng impormasyon niya sa pakikipag-ugnayan, pero parang isang tatak ang tumatak sa isip ko. Hindi ko ito makalimutan kahit gusto ko. Nanginginig kong kinuha ito mula sa blacklist at tinawagan. Pasensya na, busy ang numerong tinawagan mo. Tawagan mo ulit mamaya, busy talaga. Malamang hinarang niya ako. Nagpalit ako ng taktika. Gumamit ako ng WCAT. Buti na lang at hindi pa niya binura. Tinawagan ko siya ng diretso. Nag-isip ako ng malalim. Nang akala ko hindi niya ako sasagutin, biglang may tumawag. Shanui, bakit mo ako tinatawagan? Gusto mo bang ibalik ko sa iyo ang mga tinapay? Sinasabi ko na sa iyo, hindi kita bibigyan kahit isa. Nasaan ka na ngayon? Halos may bulalas ko ang mga salita. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya, na parang natakot siya sa aking pagsabog. Pagkatapos ay narinig ko ang mapanlinlang na boses ni Hano. Sino ito? Maliit na Yu. Siya na naman ang nagtitinda ng tinapay. Hindi pa siya tapos. Sabihin mo sa kanya na kung maglalakas loob siyang guluhin ka ulit, kukuha ako ng mag-aalaga sa kanya. Naririnig mo ba ako, Lin Yu? Makinig ka sa akin. Maaari mong kunin ang mga tinapay sa iyong bag at itapon. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pinilit kong kumalma, sinusubukang bawasan ang nakakatakot na boses ko, sa halip na subukang bawiin ang mga ito. Mas mabuti kung itapon muna niya ang mga tinapay na iyon. Hanggat wala na ang mga tinapay, dapat ay maipaliwanag ko ito sa aking ama. Itapon mo na. Bakit? Shanui, baliw ka ba? Hindi lang basta tinapay ang mga iyon. Malaking bagay ito. Ang iyong ama ay nerbyoso rin. Hindi ko itatapon ang mga iyon, kukunin ko ang mga iyon at kakainin ng dahan-dahan, isa-isa. Magagalit ka. Sige. Wala akong oras para makipag-usap sa iyo. Isasama ako ni Kuya Hang sa pamimili ng mga handbag sa mall. Huwag kang umalis. May problema ang mga tinapay na iyon. Hindi mo maaaring kainin ang mga iyon. May problema sila. Anong problema? Nilason mo sila. Kung nilason mo sila, mas matutuwa ako. Gayunpaman, susubukan ko. Ang pagkamatay dahil sa pagkalason ay isang magandang paraan para may maisama ako. Ibinaba niya ulit ang telepono. Hinampas ko ang kamao ko sa isang kalapit na poste ng kuryente.
Agad na nagasgasan ang braso ko, nag-aalab sa sakit. Bobo na babae. Hindi niya alam ang bigat ng sitwasyon. Hindi. Ngayon ako na ang pinakabobo. Hindi ko nga alam kung ano ang nangyari. Tinawagan ko ulit ang tatay ko. Sa pagkakataong ito ay mabilis siyang sumagot. Nasaan siya? Alam mo na. Hindi niya ako hinaranggan. Hindi niya sasabihin kung nasaan siya. Sabi niya kakainin niya rin ang mga tinapay na iyon. Tay, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari sa mga tinapay na iyon. Kung hindi mo ipapaliwanag, paano ko sila mahahanap? Saan mo gustong tumingin ako? Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Isang mahabang katahimikan. Naririnig ko lang ang mabigat niyang paghinga, na parang pinipigilan niya ang matinding sakit at takot. Tay, magsalita ka. Tingnan mo ang Chance Golden Splendor. Nakita ko na iyon dati. Regular siya sa Golden Splendor. Mamimili sila sa mall. Tiyak na pupunta sila sa pinakamalaki sa downtown. Paano mo nalaman? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Naiinip niyang putol sa akin. Sige, sumakay ka na ng taxi at bilisan mo, at makinig ka sa akin. Kapag nahanap mo na sila, gawin mo ang lahat para mabawi ang mga tinapay. Oo, kung nakain na nila ang mga ito. Tumigil siya, bahagyang nanginginig ang boses. Paano kung kainin nila ang mga ito? Tanong ko. Kumakabog ang puso ko. Kung kakainin nila ang mga ito, sabihin mo sa kanila, huwag kang lumingon o mang-abala kahit kanino, kahit anong mangyari, kahit anong marinig mo. Magkunwaring walang nangyari. Patuloy na maglakad patungo sa kung saan maraming tao, kung saan sumisikat ang araw. Tandaan mo, mabilis at nagmamadaling sinabi ng tatay ko ang mga salitang ito. Bawat salita ay parang pako na tumatagos sa puso ko. Huwag kang lumingon. Huwag kang magsimula ng usapan. Ano ba ito? Hindi ba't parang mga kwentong multo na ikinukwento ng mga matatanda? Umiikot ang ulo ko, pero ayaw tumigil ng mga paa ko. Tumakbo ako sa gilid ng kalsada at pumara ng taxi. Sir, sa downtown, papunta sa Golden Splendor Mall. Yumandar ang sasakyan at mabilis na pinatakbo palayo sa mapang apang nayon na ito. Samandal ako sa bintana ng sasakyan, pinagmamasdan ang pagdaan ng mga tanawin sa lungsod. Mas lalong lumakas ang pakiramdam ng pagkabalisa sa aking puso. Dad, ano po ang itinatago ninyo sa akin? Huminto ang taxi sa harap ng pasukan ng Golden Splendor Mall, sa puso ng lungsod. Naghagis ako ng 100 yuan sa driver. Hindi na ako nag-abalang maghintay ng sukli. Tumakbo ako papasok. Nakapunta na ako sa mall na ito dati, noong kasama ko pa si Linyo, noong mahirap pa akong estudyante. Kinakaladkad ko ang sarili ko papunta sa mga mamahaling tindahan. Wala akong lakas ng loob na pumasok, tatayo lang ako ng alanganin sa pasukan. Ngayon kailangan ko na siyang hanapin dito. Nakakainis. Napakalamig ng aircon sa mall, ibang-iba sa mamantika kong almusal. May mga lalaking elegante ang pananamit na naglalakad palapit sa akin. Amoy mabango ang kanilang amoy. Tiningnan nila ako ng may bahid ng paghamak. Saka ko lang napagtanto na makapal pa rin ang suot kong damit. Gulong-gulo ang buhok ko. Mukha akong wala sa lugar sa ganitong kapaligiran, pero wala akong masyadong pakialam. Kinuha ko ang telepono ko. Gusto ko sanang tawagan ulit si Linyo. Natuklasan kong hinaharangan pa rin niya ako. Patong-patong lang ang nahanap ko, mula sa mga kosmetiko sa unang palapag hanggang sa mga damit pambabae sa pangalawa. Tapos ang mga damit panlalaki sa ikatlong palapag. Para akong gumalaw na parang langaw na walang ulo na kamakaway sa karamihan. Sinuri ng mga mata ko ang bawat mukha. Wala si Linyo roon, ni ang matabang lalaking nagngangalang Hano. Hindi ba sila pumunta rito, o nakaalis na ba sila? Maaaring mali ang impormasyon ng aking ama. Habang naghahanap ako, lalo akong kinakabahan. Pawis na pawis ang aking noo. Lumipas ang segundo at segundo. Paulit-ulit na umalangaw sa aking isipan ang tono ng pagkataranta sa telepono ng aking ama. May malaking mangyayari. May malaking mangyayari. Anong malaking bagay ang mangyayari? Tumakbo ako papunta sa food court sa ika-4 na palapag. Wala pa ring swerte. Nanood ba sila ng sine? Tumakbo ako papunta sa sinehan sa pinakamataas na palapag. Matagal akong tumingin sa ticket booth at sa pasukan, pero wala akong nakitang pamilyar na mukha. Naligaw ako ng tuluyan. Nalungkot akong samandal sa pader. Pakiramdam ko ay naubos lahat ng lakas ko. Ang paghahanap ng 2 tao sa napakalaking mall ay parang paghahanap ng karayom sa dayami. Ano ang dapat kong gawin?
Tumawa. Para bang ngayong umagang walang katotohanan ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na galit ang aking ama at tatakbo ako rito na parang tanga. Hindi. Hindi maaaring peke ang reaksyon ng aking ama. Ang takot na iyon na nagmula sa kaibuturan niya, ramdam ko iyon. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong kumalma. Kung ako ay isang mayaman at mayayabang na matabang lalaki, ano ang gagawin niya sa babaeng kakakuha lang niya? Kakain, mamili, bumili ng mga gamit. At pagkatapos nagmaneho siya papunta sa underground parking garage kung saan siya nagpark. Nagliwanag ang aking mga mata na parang nahawakan ko ang huling dayami ng kaligtasan. Kailangan nilang pumunta at kunin ang kotse. Agad akong tumalikod at tumakbo papunta sa elevator. Pinindot ko ang buton para sa underground parking B2. Bumukas ang pinto ng elevator. Isang malamig at mamasamasang simoy ng hangin ang tumama sa akin, isang malaking kaibahan sa init ng shopping mall sa itaas. Walang laman ang parking garage. Malabo ang ilaw. Ang mga sasakyan ay nakaparada na parang mga tahimik na hayop. Umalangaw ang aking mga yabag sa maluwang na lugar, na lalong nagiging malinaw. Habang naglalakad ako, maingat kong hinanap ang puting Range Rover na iyon. Napakalaki ng parking garage, nahahati sa ilang zone. Nagsimula ako sa Zone A, tinitingnan ang bawat sasakyan. Ang temperatura rito ay mas mababa kaysa sa labas. Hindi ko maiwasang manginig. Hindi ko alam kung ito ay isang psikolohikal na epekto. Palagi akong nakakaramdam ng lamig sa aking gulugod, na parang may nanonood sa akin. Bigla akong lumingon. Sa likuran ko ay wala, mga malamig na sasakyan lamang. Natawa ako sa aking sarili. Akala ko ay kinabahan ako ng husto ng aking ama. Nagpatuloy ako sa paghahanap sa Zone B, Zone C. Sa wakas, sa isang sulok ng Zone D, nakita ko ang pamilyar na puting Range Rover na iyon. Naalala ko rin ang plaka. Ang huling tatlong numero ay 8, iyon lang. Sumandal ako sa bintana ng sasakyan para tumingin sa loob. Nasa passenger seat ang designer handbag ni Linyo. Dapat nandoon ang mga meatball. Sinubukan kong buksan ang pinto ng kotse. Nakalock ito. Ano ang dapat kong gawin? Basagin ang bintana ng kotse. Hindi. Kung gayon, mula sa pagiging tama ay magiging mali ako. Tiyak na isusumbong ako ni Hango. Maaari lang akong maghintay. Sa palagay ko ay hindi sila hahanapin ang kotse. Nakakita ako ng isang haligi. Nagtago ako sa likod nito, nakatitig sa Range Rover na iyon. Lumipas ang oras, segundo por segundo. Nakakakilabot na tahimik ang parking lot. Tanging ang mga fluorescent lights na umiikot sa itaas at paminsan-minsang tunog ng isang patak ng tubig na bumabagsak sa kung saan. Tik-tok. Paulit-ulit na kumakabog ang tunog na iyon sa aking puso, na lalong nagpapairita sa akin. Kinuha ko ang aking telepono at tiningnan ang oras. Malapit na magtanghali. Bakit hindi pa sila bumababa? Hindi pa ba sila aalis? Maghihintay ako rito buong araw, nang malapit na akong mawalan ng pasensya. Bumukas ang mga pinto ng elevator sa di kalayuan ng may kalampag. Mabilis kong inikat ang aking ulo at sinilip ang kalahati ng aking utak mula sa likod ng haligi. Lumabas ang dalawang tao, isang lalaki at isang babae. Sina Linyu at Wangaw iyon. May dala silang mga bag at bag sa kanilang mga kamay. Mukhang marami silang binili. Tumawa ng malakas si Linyu. Halos nakakapit siya kay Hano. May pagmamalaking ekspresyon si Hano, bumubukol ang kanyang tiyan. Pakiramdam ko ay ako ang sentro ng sansinukob. Mariin kong naikuyom ang aking mga kamao, halos bumaon ang aking mga kuko sa aking laman. Ngayon na ang oras. Huminga ako ng malalim, naghahandang tumakbo. Nang sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Lumapit si Hango sa kotse at bubuksan na sana ang pinto. Bigla siyang huminto, na parang may naramdaman siyang kakaiba. Bigla siyang lumingon. Tumingin siya sa direksyon kung saan ako nagtatago. Natakot ako at mabilis na itinago ang aking ulo. Kumakabog ang aking puso. Nakita niya ako. Imposible. Napakalalim ng aking pagkakatago. Naghintay ako ng ilang segundo nang walang narinig at maingat na sumilip muli. Nakatingin pa rin si Hango sa direksyong ito, ngunit hindi siya nakatingin sa akin, kundi sa haligi sa likuran ko. May kakaibang ekspresyon ng mukha niya, nalilito, at may bahid ng takot. Anong problema, Kuya Juan? Wala. Umiling si Hango. Lumingon siya, may binulong. Kakaiba. Parang nakakita siya ng figure kanina lang. Nanigas ang puso ko. Ano kaya ang nakita niya? Sa likod ko ay isang haligi.
Sa likod ng haligi ay isang pader. Walang kahit ano roon. Nako, nagkamali ka sa nakita mo. Bilisan mo at buksan mo ang pinto ng kotse. Pagod na pagod ako. Halos sumakit ang mga paa ko. Naiinip na sabi ni Linway. Gumawa ng ingay si Hano. Kinuha niya ang susi ng kotse, pinindot ang remote, at 2 beses na kumikislap ang ilaw ng Range Rover. Binuksan niya ang pinto. Nang akmang ilalagay na niya ang mga gamit, tumigil ulit ang paggalaw niya. Sa pagkakataong ito ay tumingin siya sa bubong ng kotse. Agad na namutla ang mukha niya. Tet, may naririnig ka ba? Tunog. Anong tunog? Hindi tunog ng sirang ilaw ng garahe. Lila, nakakainis. Hindi iyon. Kundi parang may kumakamot sa bubong gamit ang mga kuko. Nanlaki ang mga mata ni Hango, napako ang tingin sa isang bahagi ng bubong ng kotse. Pumutok ang mga maliliit na butil ng malamig na pawis sa kanyang noo. May kumakamot sa bubong. Ha ha ha. Kuya Juan, huwag kang magbiro. Sino ang maglalakas loob na gumawa ng ganoong bagay sa liwanag ng araw? Isa pa, may mga security camera sa garaheng ito. Sino ang maglalakas loob na maging matapang? Ha ha ha. Malinaw na itinuturing niyang biro ang pagtawanan siya. Tumatawa at tumangala sa bubong ng kotse. Wala akong makita. Ha ha ha. Natigilan siya sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap. Bigla siyang natigilan. Natigilan siya sa kanyang ngiti. Nagtago ako sa likod ng haligi. Kumakabog ang puso ko. Ano kaya ang nakita nila? Sinundan ko ang tingin niya at desperadong nakatitig sa bubong ng Range Rover. Walang kahit ano roon. Ang makinis na bubong ay sumasalamin sa malamig na liwanag sa ilalim ng mahinang liwanag. Kahit mga tao, kahit isang hibla ng buhok. Ano ang kinatatakutan nila? Tara na. Bilisan mo, Wango. Parang pas ang natapakan ng buntot, inihagis niya ang shopping bag sa lupa, hinawakan si Linyu, at sinubukang hilahin siya papasok sa kotse. Medyo malamaya ang kanyang mga galaw dahil sa takot. Si Linyu ay takot din, namumutla ang mukha at nanginginig ang mga labi. Hindi siya makapagsalita at hinayaan si Hano na ilagay siya sa passenger seat. Hindi kita hahayaang umalis ng ganito. Sinabi ng aking ama na kailangang kunin ang mga tinapay. Binalot ako ng takot. Walang pakialam kung kakaiba o hindi, nagmamadali akong lumabas mula sa likod ng haligi. Tumigil ka. Ang biglaang pagsulpot ko ay kitang-kitang ikinagulat nila. Nanginag si Hango. Nahulog ang mga susi ng kanyang kotse sa lupa. Mas malakas na sigaw ni Linyo, habang nakatitig sa akin. Parang nakakita ako ng multo. Linyu, anong ginagawa mo rito? Pumunta ako para kunin ang mga gamit ko. Ibalik mo sa akin ang mga tinapay mula sa bahay ko. Ang mga tinapay. Oo, ang mga tinapay. Sinabi ko na, hindi maaaring kunin ang mga tinapay mula sa bahay ko. Ibalik mo sa akin ang mga tinapay at doon na ang katapusan. Baliw ka ba? Para sa ilang tinapay mula sa salungguhit, sinundan mo kami mula sa nayon hanggang dito. Sinusundan mo kami. Wala akong hinihingi sa iyo. Napatingin ako sa kanya. Nakatitig kay Linyo. Nagulat si Linyu sa aking titig at sa sumunod na segundo ay mahigpit na niyakap ang bag na dala niya. Ilabas mo ang mga tinapay. Nakuha ko ang mga iyon gamit ang aking husay. Bakit ko naman ibabalik sa iyo? Sigurado ka ba? Sa sandaling iyon, muling nanginag si Hango, naninigas ang kanyang leeg, pumapalakpak ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat at likod, bumubulong, ang sumpaman sa lugar na ito, bakit ang lamig? Ang lakas ng aircon, sabi niya, sabay buntong hininga. Malamig ang garahe, pero hindi naman ganoon kalamag. Hindi naman sa puntong nagiging singaw ang hininga mo, di ba? Tag-init na ngayon, napansin ko. Bahagyang naging lila ang mga labi ni Wanonaw. Lumalala rin ang itsura ng kanyang mukha, parang kakalabas lang niya sa freezer. Kuya Juan, anong problema mo? Nilalamig ako. Sobrang lamig ko, Zoo. Parang may humihihip sa likod ko, sabi niya na may matinding takot. Tumingin siya sa likuran niya, sa kanyang likuran. Walang laman ito, pero naramdaman niya ang lamig mula sa talampakan niya hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Muling umalangaw sa aking pandinig ang mga salita ng aking ama. Kung kumain na sila, huwag kang lumingon sa anumang pagkakataon. Huwag kang kumuha ng aral mula sa kahit kanino. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kinain nila ang mga tinapay. Nagutom sila pag-akyat nila sa hagdan. Kuya Juan, kumain ng isa. Tapos na. Dalawang salitang iyon lang ang pumasok sa isip ko.
Nilalamig ako. Ang bigat ng balikat ko. Nagsimulang magsalita si Hango ng kalokohan. Nanliit siya ng tuluyan, niyakap ang mga braso, nanginginig ng hindi mapigilan. Basang-basa ng malamig na pawis ang designer suit niya, kumakapit sa katawan niya. Tinitigan ko siya at bigla kong napagtanto. Medyo mas mababa ang kanang balikat niya kaysa sa kaliwa, parang may mabigat na bagay na dumidiin dito. Isang bagay na hindi ko makita. Sa sandaling lumitaw ang kaisipang ito, nanindig lahat ng balahibo sa aking katawan. Ano nga ba ang nangyayari, Shinui? Tingnan mo ang aking kapatid na si Wan. Anong problema niya? Tingnan mo, kapatid na si Wan, gumising ka. Huwag mo akong takutin, malamig na pawis. Balikat, masakit. Nilason mo ang mga tinapay. Hindi pa oras para maghanap ng sisi. Bigla kong naalala ang ikalawang bahagi ng sinabi ng aking ama. Pumunta ka kung saan maraming tao sa ilalim ng araw. Bilisan mo, tulungan mo siyang makaakyat sa mall. Maraming tao roon. Pag-akyat, natigilan si Lin Yu. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Kung gusto mong mamatay siya, manatili ka rito. Tumakbo ako at hinawakan ang isa sa mga braso ni Wanao. Kasing lamig ng bakal ang kanyang katawan. Nararamdaman ko ito sa pamamagitan ng kanyang damit. Isang lamig na tumatagos hanggang buto. Bukod dito, ang kanyang katawan ay nakakatakot at napakabigat. Ako ay 1.8 metro ang taas at karaniwan akong nag-eehersisyo, ngunit ang paghawak sa kanya ay napakahirap, na parang hindi ako nagdadala ng tao, kundi isang baboy, hindi mas mabigat kaysa sa isang baboy. Tumugon si Lin at mabilis na lumapit upang tumulong. Pareho naming hinayla si Wano patungo sa pasukan ng elevator na parang kinakaladkad namin ng isang patay na aso, isa sa bawat gilid. Huwag mo akong hawakan, sa likod ko, sa likod ng isang tao. Ang kanyang mga mata ay biglang bumalik sa takot, ang kanyang mga pupil ay nanlaki. Hindi ako naglakas loob na lumingon. Pinagnalit ko ang aking mga ngipin at ginamit ang lahat ng aking lakas upang hilahin siya papasok sa elevator. Dahan-daang sumara ang mga pinto ng elevator. Sa huling sandali ng kanilang pagsara, tila may mahinang ungol ng isang maliit na babae. Ang tunog na iyon ay puno ng walang katapusang hinanakit at kalungkutan. Puti ang ilaw sa elevator. Nagliliwanag sa maputlang mukha ni Hano, lalo siyang nagmukhang malas. Nanginginig pa rin siya, ngunit hindi kasing lakas ng sa garahe. Anong problema niya? Pabulong na tanong ni Linyo. Desperado, paano ko siya sasagutin? Sinabi kong kumain siya ng hindi niya dapat kainin. At ngayon, may isang bagay na hindi nakikita ang nasa kanya. Kung hindi niya ako iniisip na baliw, magiging kakaiba siya. Hindi ko alam, iyon lang ang masasabi ko. Inilabas ko ang telepono ko. Sobrang nanginginig ito kaya hindi ko na ma-unlock ang screen. Sinubukan ko ng ilang beses at sa wakas ay tinawagan ko si tatay. Tay, kinain ba niya? Kumain siya ng isa. Nanginginig ang boses ko kaya kahit ako ay nakaramdam ng kakaiba. Sa kabilang linya ng telepono, may mabigat na buntong hininga mula sa aking ama. Ang buntong hininga na narinig ko sa pasukan ng elevator ay kapansin-pansing katulad nito. Naiinip kong sinipa ang sahig. Masikip ang elevator. Habang gumagalaw ako ng ganoon, si Linjo ay likas na sumuko sa isang sulok. Si Hano ay nakakapit pa rin sa akin na parang putik, binubulong ang lamig sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang katawan ay nag-aalab sa nakakatakot na init. Ito ay parehong langit at impyerno. Huwag kang matakot. Kung mas natatakot ka, mas matutuwa siya. Sa wakas ay nakabawi ang boses ng aking ama, ngunit nanatili ang grabidad na iyon. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Makinig ka sa akin ngayon. Walang kahit isang maling salita. Sige, magsalita ka. Nakikinig ako. Tanungin mo muna ang babaeng iyon kung nasa bag pa niya ang mga natitirang tinapay. Agad kong tiningnan. Nasa loob nito si Lin Yu. Hindi ko ito ginalaw. Kung gayon, sige. Okay. Ito ang pinakamagandang uri ng kamalasan. Ngayon na, maghanap ka ng bakanteng lugar, tulad ng banyo. Bakit ka pupunta sa banyo? Sinasabi ko sa iyo na pumunta ka. Bakit ang dami mong tanong? Hanapin ang banyo, ilabas ang lahat ng natitirang tinapay, at pagkatapos ay maghanap ng lighter. Sindihan ang mga tinapay. Sunugin ang mga ito hanggang sa maging kulay abo. Pagkatapos ay hanapin ang mga ito, sunugin ang mga ito hanggang sa maging abo. Ano? Sunugin ang mga ito, tay.
Nasa mall ito. Ang pagsunog ng mga bagay sa banyo ay magpapaputok ng smoke alarm. Pagdating ng aking ama, tulad ng ipinaliwanag namin, ipaliwanag mo ang iyong isipan. Mas mahalaga na mahuli ka na parang baliw o ang iyong panloob na demonyo ay maaaring mamatay. Suportahan mo siya mismo. Sinuportahan ko siya. Wala akong masabi kahit isang salita pagkatapos sunugin ang mga ito hanggang sa maging abo. Mas pino, mas mabuti. Pagkatapos ay kumuha ng tasa. Kahit anong tasa ay pwede na. Ilagay ang abo dito at lagyan ng tubig mula sa gripo. Tubig mula sa gripo. Sunugin na tinapay. Abo. Inumin mo. Anong klaseng operasyon ito? Nakakabagot. Tay, sigurado ka bang gagana ito? Hindi lang ito tungkol sa pagpapakain sa kanya ng abo. Makakain ba ito? Paano kung may mga problema? Halos hindi ako makapaniwala. Ang mga tainga ko, mas mabuti na ito kaysa hayaang may makaladkad sa kanya papunta sa pader. Ang boses ng aking ama ay kasing lamig ng yelo. Ang tinapay na iyon ay inihurno gamit ang huling apoy ng apoy, at sa loob nito ay napuspos ang aking espiritu at enerhiya ng aking buhay. Ngayon, nadungisan, ito ay nagiging isang mensahero ng madilim na landas. Huwag matakot kung masira ang mensaherong ito. Ang bagay na iyon ay susunod sa kanya hanggang sa tuluyang masipsip ang kanyang sigla. Ang mga salitang ito na sinabi ng aking ama ay parang kakaiba at lohikal. Gulong-gulo ang aking ulo. Sa sandaling ito, nakarating ang elevator sa unang palapag, at bumukas ang pinto. Pumasok ang ingay ng buhay sa mall at ang mainit na hangin. Tila medyo bumuti ang kalagayan ni Wangaw. Mabuti na lang at hindi na siya gaanong nanginginig. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Bilisan mo. Tandaan, kapag ginagawa mo ang mga bagay na ito, huwag mong hayaang makita o marinig siya ng apelyidong Wang na iyon, kung hindi ay walang makakapagligtas sa kanya. Sinabi ng aking ama ang huling pangungusap at ibinaba ang telepono. Tiningnan ko ang aking telepono at pagkatapos ay kay Linyo. Nakatingin din siya sa akin ng may pagtataka at takot. Narinig mo ba ang lahat? At ano na ngayon? Tinanong ko siya, pero tinatanong ko rin ang sarili ko. Maniniwala ba ako o hindi? Naniniwala ako. Masyadong katawa-tawa ang lahat ng ito. Parang isang kwentong engkanto. Hindi ako naniniwala. Ang kasalukuyang kalagayan ni Wanggo, halos patay na. Paano mo ito ipapaliwanag? Maaaring gamutin ito ng ospital. Sabihin sa doktor na may nararamdaman siyang nakadikit sa kanya. Bibili ako ng lighter. Napangiwi si Lin Yu na parang nakapagdesisyon na siya. Itinulak niya si Han palapit sa akin at sumuray-suray na naglakad patungo sa isang convenience store sa mall. Habang buhat-buhat si Wanggo ng mag-isa, naramdaman kong mas bumigat siya. Ang kanyang mga mata ay kalahating nakadilat at kalahating nakapikit. Namimilipit siya sa sakit, bumubulong ng hindi malinaw. Nanlumo ako. Dali-dali ko siyang hinayla papunta sa kabilang banyo. Walang tao sa loob. Isinandal ko siya sa pader, pinaupo, at nilock ang pinto. Maya-maya, bumalik si Linyo. May hawak siyang bagong lighter, at tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Tinanong ako ng may-ari ng convenience store, para saan mo binili ang lighter? Sabi ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya na nagsindi ako ng sigarilyo ng tatay ko. Nabasag ang boses niya habang nagsasalita. Si Linyo, na kanina pamayabang, ay tumingin sa akin ng may paghamak. Sa sandaling ito, tila napaka-ironic nito. Hindi ako umimik at kinuha ang lighter mula sa kanyang kamay. Gamit ang nanginginig na mga kamay, hinugot niya ang natitirang mga meat bun mula sa kanyang designer handbag. Malamig, malagkit, at maputi ang balat ng mga bun. Nilagyan ko sila ng amoy ng mga kosmetiko mula sa aking handbag, ngunit kakaiba, sa mga tupi ng mga bun, tila may nakita akong itim na parang si Emplotlip. Malinaw kong naalala na noong ibinigay ko sa kanya ang mga bun noong umagang iyon, wala iyon. Mabilis akong kakain. Tumanggo ako, inilagay ang bun sa lababo, at sinindihan ang lighter. Nag-click ito, tumunog, at isang kulay kahel na apoy ang lumabas. Inilapit ko ang apoy sa mga tinapay. May kakaibang nangyari na naman. Ang mga tinapay ay gawa sa harina na may matabang palaman na karne. Ngunit nang ailapit ko ang apoy, bigla itong nagliyab, at ang apoy ay hindi isang normal na kulay kahel, kundi isang nakakasuka at kakaibang berde. Isang hindi may lalarawang amoy ang agad na pumuno sa buong banyo. Ang amoy ay hindi parang sunog na karne, kundi parang isang bagay na nabulok ng matagal at muling nag-alab.
Hindi namin napigilan ni Linyo na takpan ang aming mga ilong, at si Hango, sa sulok, ay tila naamoy din ito. Nagsimula siyang pumipiglas ng marahas, gumagawa ng mga hingal na tunog, na parang may nilalabanan siya. Pinagninit-ngit ko ang aking mga ngipin at inihagis ang natitirang mga tinapay sa tumpok ng berdeng apoy. Mas lalong nagliyab ang apoy, at naririnig ko ang mga tunog ng pagkaluskos na nagmumula sa loob ng apoy. Parang isang bagay na piniprito sa kawali, na may kasamang mahinang sigaw, matinis, at manipis na tunog na tila hindi tao. Natamba si Linyo sa sahig sa takot, tinakpan ang kanyang mga tainga ng mahigpit. Naramdaman ko rin ang pagkirot ng anit ko, pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Di nagtagal, ang mga tinapay ay naging isang tumpok ng itim na abo. Unti-unting hamupa ang berdeng apoy, at nabawasan ang amoy. Sinulyapan ko ang tumpok ng itim na abo sa lab-abo at pagkatapos ay si Wango, na nagpapakalma sa sulok, at nakaramdam ng kaunting ginhawa. Gamit ang aking mga kamay, dahan-dahan kong winalis ang mainit-init pa ring abo sa tasa. Pagkatapos ay binuksan ko ang gripo. Bumulwak ang malamig na tubig, at pinuno ko ang tasa. Ang itim na abo ay kumalat sa tubig, at ang buong tasa ay naging malabo na parang tinta. Kailangan ko talagang inumin ito, kung hindi ay hindi na ako makakaligtas. Wangaw, gumising ka. Shanui, kumusta ang pakiramdam mo? Nanaginip lang ako. Nanaginip ako na may isang babae sa ibabaw ko. Sabi niya ay gutom na gutom siya. Nagkatinginan kami ni Linyu at nakita ang takot sa aming mga mata. Huwag kang masyadong mag-isip. Inilapit ko ang tasa sa kanyang bibig. Halika, uminom ka ng tubig. Ano ito? Tumingin siya sa madilim na tubig, kumunot ang noo. Ang panlunas, ang panlunas. Itong madilim na bagay, ano ba to? Mukhang tinta. Maaari itong inumin. Inumin mo kung gusto mo. Kung ayaw mo nang managinip ulit, inumin mo itong tubig. Magaspang ang tono ko, hindi mapag-uusapan. Nag-alangan si Hango. Tiningnan niya ang tasa sa kamay ko, pagkatapos ay si Linyo, na namumutla sa tabi niya, at tila may naintindihan. Ako, anong nangyari sa akin kanina? Tanong niya kay Linyo. Gumalaw ang mga labi ni Linyo, pero hindi siya makapagsalita. Ano ang masasabi niya? Na sinundan ka nila, na umiyak ka at sumigaw sa garahe na parang baliw. Sinapian ka. Sinapian. Humajijak si Hango, pero mas pangit pa ang tawa niya kaysa sa iyak. Shanui, masyado ka na bang nakabasa ng mga kathang-isip na libro? Ngayon ay isang lipunang siyentipiko na. Saan nanggagaling ang pagsapi? Kaya ipaliwanag mo sa akin kung paano ipinaliwanag ng agham na sumigaw ka lang na nilalamig ka sa garahe at may tao sa likuran mo. Paano mo ipapaliwanag na puti ang hangin na iyong inilabas? Masyadong malamig ang aircon ng garahe. Siguro sinipon ako. Parang may humihinga sa tenga mo kapag sipon. Parang dinudurog ang balikat mo ng napakalaking bigat. Ngayon, niloloko mo ang sarili mo. Kinain mo ang mga tinapay namin. May kung ano sa tinapay na yan, aminin mo. Kaya nilason mo ang mga tinapay. Hindi ko nilason, pero ang tinapay na yan ay talagang tumikim, hindi pwedeng ilabas sa tindahan para kainin. Ang mga patakaran ng tatay ko ay hindi para sa kahit anong hanggal na panlasa, kundi para iligtas ang buhay ng mga taong katulad mo na hindi alam ang ginagawa mo. Ang mga salitang ito, hindi ko alam kung bakit ko sinabi. Siguro dahil sa berdeng apoy na iyon. Ang berdeng apoy, ang mabahong amoy, at ang halos hindi marinig na sigaw ay nagbigay sa akin ng bago, ganap na bagong pag-unawa sa aking ama at sa tindahan ng tinapay na ito. At maging isang realisasyon na nagpabaligtad sa lahat. Ang aking mga salita ay halatang natigilan si Wano, at tinitigan ako ni Linyu na parang isa akong halimaw. Ano ang trabaho ng iyong ama? Nagtitinda siya ng tinapay. 30 taon na siyang nagbebenta ng mga ito, at isa siyang matandang lalaki na gumagawa ng maraming katawa-tawang mga patakaran. Gusto mo bang uminom? Sa iyo ang desisyon. Ang masasabi ko lang sa iyo ay ang basong ito ng tubig ay maaaring ang tanging kaligtasan mo ngayon. Ginawa ko na ang lahat ng kailangan kong gawin. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Ang pagpili ay sa iyo. Si Hang Nao, hawak ang baso ng itim na tubig, ay naghintay, nanginginig. Nakatitig siya sa malabong likido sa baso. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang likas na hilig sa kaligtasan at ang takot sa hindi alam ay naglaban sa loob niya. Lumipas ang oras minuto-minuto. Ang katahimikan sa banyo ay nakakatakot. Inumin mo na ngayon.
Hindi ka sasaktan ni Chanui. Ngayon lang, nakakatakot talaga. Marahil ay may epekto ang mga sinabi ni Linyo, o marahil ay naintindihan niya mismo. Pinagdikit ni Hango ang kanyang mga ngipin, ipinikit ang kanyang mga mata, itinukod ang kanyang leeg, at nilagok ang madilim at itim na tubig. Mabilis niya itong nilunok, na parang takot na pagsisihan. Nang matapos siya, itinapon niya ang tasa sa sahig at nagsimulang umubo ng malakas. Ano ang lasa nito? Parang sunog na lupa ang lasa. Habang umuubo siya, dumura siya ng laway, mukhang gaskasin. Pinagmasdan namin siya ni Linyo ng may kaba, hindi ng ahas na huminga. May naitutulong ba ito? Talaga bang gumagana ang esoteric na pamamaraang ito? Sa sandaling iyon, tumigil ang pag-ubo ni Wano, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tiyan, at isang ekspresyon ng matinding sakit ang lumitaw sa kanyang mukha. Ano ang pinainom mo sa akin? Hindi ako nakapagsalita. Paano nangyari ito? Hindi ba't sinabi mong gagaling ang pag-inom nito? Bakit masakit pa rin? Tay, anong problema? Ininom mo ba? Ininom mo, pero masakit ang tiyan niya. Itay, nasa problema siya. Huwag kang matakot. Teka, masakit ito, kaya teka. Hindi mawawala ng ganoon kadali ang mga yan, Itay. Nasa tiyan na niya yan. Paanong hindi masakit ilabas yan? Itay, hindi na niya kaya. Hango, bilisan mo, pumunta ka sa kwadra. Teka, baka may lumabas na maruming bagay. Mas mabuting lumabas na yan bago pa siya makapag-react. Si Hang Nao, parang baliw, ay tumalon mula sa sahig, pabagsak na pumunta sa pinakamalapit na kwadra. Kasabay ng isang kalabog, isinara niya ang pinto, at pagkatapos ay nakarinig ako ng isang napakalakas na kalabog, isang malakas at matagal na tunog na umalangaw din. Pagkatapos ay isang baho na 100 beses na mas matindi kaysa sa nagmumula sa pagluluto ng tinapay. Ang amoy ay talagang hindi mailalarawan, parang isang truck na puno ng bulok na itlog, na hinaluan ng nabubulok na isda at 1 toneladang lumang dumi ng hayop, na pinasim sa loob ng 100 taon sa isang imburnal. At pagkatapos, boom, sumabog ang lahat. Si Linyo ang unang tuluyang nawala sa sarili at samuka, nakasandal sa dingding. Nahihilo rin ako sa amoy. Muntik na akong mabaliw sa tiyan ko. Sumusumpa ako, ngayon lang ako nakaamoy ng ganito kasamang amoy sa buong buhay ko. Amoy pritong pagkain, pawis, basura, at kung ano-ano pang amoy ang almusal ng tatay ko. Pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong pagkasuklam. Ano ba yang isinuka niya? Hindi ko alam. Ayoko ring malaman. Sana mawala na agad ang amoy. Nag-flush ang inidoro sa stall, at pagkatapos ay bumukas ng langit-ngit ang pinto. Lumabas si Hangaw, nakasandal sa hamba ng pinto. Mapatla pa rin ang mukha niya, pero wala na ang kulay lilang kulay nito dati. Basang-basa ng pawis ang damit niya. Parang kakalabas lang niya sa tubig. Pagod na pagod, pero bumalik na sa dati ang paningin niya. Ayos na ako ngayon. May nararamdaman ka pa bang iba? Hindi na, hindi na. Nawala na ang pakiramdam na iyon. Hindi na malamig ang likod niya, at hindi na mabigat ang balikat niya. Tumalon siya ng 2 beses sa tuwa, kahit medyo nanginginig pa rin ang mga binti niya. Gumana naman. Talagang gumana ang pamamaraan ng tatay ko. Bamantong hininga ako ng malalim, pagod na pagod. Mas kapanapanabik ang umagang ito kaysa sa pinagsama-samang 20 taon ng aking buhay. Lumapit sa akin si Hango na may komplikadong ekspresyon. Nakita kong gumalaw ang mga labi niya, may gustong sabihin pero hindi niya masabi. Sa wakas, hinugot niya ang pitaka niya mula sa bulsa at ibinuhos ang lahat ng perang mayroon siya, mga 10,000 yuan. Kinuha niya lahat at iniabot sa kamay ko. Heto, salamat sa araw na ito. Hindi na nababalutan ng kayabangan at kapalaluan ng boses niya ang dating ng umaga. Sa halip, yumuko siya sa akin, o sa halip, sa aking ama, sa misteryosong tindahan ng tinapay ng aking pamilya. Chanui, pasensya na at salamat. Tiningnan ko ang pera sa aking mga kamay at pagkatapos ay sa mga ito. Bigla itong tila medyo nakakatawa. Noong umaga, ininsulto nila ako ng pera. Ngayon ay nagpapasalamat na sila sa akin ng pera. Pareho lang ang pera, pero ibang-iba ang kahulugan. Ano ang hanap buhay ng iyong ama? Lumipat ang tingin niya sa pagitan ng aking pagkakakilanlan at ng aking ama bilang may-ari ng tindahan ng tinapay. At lahat ng kakaibang pangyayaring naganap. Malinaw na hindi na siya kumbinsido sa ideya na isa lamang akong simpleng tindero ng tinapay. Paano ako sasagot?
Sabihin mo sa kanya na hindi mo rin alam. Sinulyapan ko siya, pagkatapos ay kay Linju. Isang palatandaan na ikinagulat ko pa nga ang biglang pumasok sa isip ko. Gusto mo bang malaman? Napangiti ako ng mahiwaga. Jin Agaya ang aking ama. Pumunta ka sa tindahan ko mamayang gabi. Dahan-dahan kong sasabihin sa iyo. Nang sabihin ko iyon, nagulat ako sa aking sarili. Ano ang ginagawa ko? Iniimbitahan ko sila sa tindahan ko sa bahay. Ang lugar na iyon na ipinagbabawal sa kanila ng aking ama na lumapit. At sinasabi sa kanila ng dahan-dahan. Ano ang sasabihin ko? Gulong-gulo rin ako. Mukha akong tanga kanina. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nang lumabas ang mga salita sa aking bibig, nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Nang makita ang mga ekspresyon ng pagkagulat, kuryosidad, at kaunting takot sa mga mukha ni Huan Nao at Lin Yu, pakiramdam ko ay may nabawi ako. Hindi na siya ang duwag na pinahiya sa publiko ng kanyang dating kasintahan at kasintahan nito, kundi isang taong nagtataglay ng kanilang hindi kilalang sikreto na parang isang Panginoon. Kahit wala ring alam ang amo na iyon. Sa tindahan mo, malinaw ang ekspresyon ni Hano, parang gusto niyang pumunta, pero natatakot. Lahat ng naranasan niya ngayon ay tuluyang sumira sa kanyang pananaw sa mundo. Ngayon ay tumingin siya sa akin na parang nakakita ng isang manloloko na nakabalat kayo bilang tao. Ano? Hindi ka nangangahas? Sino ang nagsabing hindi ako nangangahas? Tumindig si Hangunaw. Hindi maaaring mawala ang dignidad ng isang mayamang tao. Pupunta ako, anong oras? Pagkatapos ng 10:00 ng gabi, sabi ni Hano. Pagkatapos ay tumingin siya kay Linyo, ay nalalayan nila ang isa't isa, at lumabas ng banyo na nakalulunos. Hindi pa nawawala ang amoy, kaya mabilis akong lumabas sa maliwanag na lobby ng mall. Habang nalanghap ang kaaya-ayang pabango sa hangin, lahat ng nangyari ay tila isang panaginip na walang katotohanan. Ang berdeng apoy, ang mabahong amoy, ang itim na likido, at ang eskandalosong dumi ni Wano, lahat ng ito ay parang hindi makatotohanan. Sumulyap ako sa makapal na tumpok ng mga perang papel sa aking kamay at pagkatapos ay sabasa pa ring dugo sa likod ng aking kamay. Malinaw nitong sinabi sa akin na totoo ang lahat ng ito. Ang aking ama sa nayon ay nagpatakbo ng isang tindahan ng almusal sa loob ng 30 taon, na may itinatagong sikreto na wala akong alam. At ang sikretong ito, ngayon, dahil sa paglitaw ni Lin Yu, ay nabunyag sa isang maliit na sulok. Kinuha ko ang aking telepono. Nag-atubili ako sandali, ngunit tinawagan pa rin ang numero ng aking ama. Tay, nalutas na ito. Nalutas na ito. Mabuti iyan. Panatilihin mo ang perang nasa iyong mga kamay para gastusin. Nagtrabaho ka ng husto ngayon. Tay, hindi ba dapat ikaw ang magpaliwanag? Ano ang ipaliwanag? Hindi ko sinabi sa iyo, hindi maaaring kunin ang mga tinapay na iyon. Hindi ba iyon ang ibig mong sabihin? Yangan energy, yin energy, mailbox at lahat ng mga bagay na iyon, ano ba talaga ang nangyayari? Anong klaseng pamilya tayo? Agad kong tinanong sa kanya ang lahat ng tanong sa aking puso. Muling natahimik ang aking ama. Sa pagkakataong ito, mas mahaba ang katahimikan. May mga bagay na mas mabuting hindi malaman kaysa malaman. Magpatuloy ka sa iyong payapang landas. Natigil ako sa aking tulay na may isang tabla. Masama, masama, kung hindi dahil sa aking swerte ngayon, baka namatay na si Wang Ao sa susunod, kung may susunod pa. At wala pa rin akong alam. Parang tanga, sa tingin mo kaya ko ito. Tatay, malaki na ako ngayon. Hindi na ako bata. May karapatan akong malaman ang katotohanan. Ang totoo ay ang aming pamilya, sa susunod na henerasyon, ay nagluluto para sa mga bagay na nasa ilalim ng malaking pader ng nayon na ito. Nagluluto para kanino? Ang aking yumao. Binaliwala ng aking ama ang tatlong salitang iyon. Kumirat ang ulo ko na parang hinampas ng mabigat na martilyo. Kahit narinig ko na ito mula sa aking ama, natigilan pa rin ako. Ang aming tolda, kaya nga ito nandito. Kaya nga hindi ito gumagalaw sa loob ng 30 taon. Ito ay para pakalmeyan ang mga bagay sa ibaba. Araw-araw bago magbukang liwayway, ang unang bagong lutong tinapay na karne, ang huling labi ng puwersa ng buhay, ay isang handog sa kanila. Kung kakainin nila ito ng direkta, magkakaroon sila ng lakas at magdudulot ng pinsala. Sa makatuwid, dapat ay nasa tolda ito kung saan may isang taong buhay na kumakain nito.
Dagdag pa sa espiritu ng tao na naipon sa tolda sa loob ng maraming taon, ang puwersa ng buhay na iyon ay maaaring pakalmeyan sa mga tinapay at sa pamamagitan ng mga kaluluwa ng mga tao. Ang espiritu ng insenso ay ibinababa. Pero paano kung kukunin mo ito? Paano kung kukunin mo ito? Ang mga bagong lutong tinapay, tulad ng isang maliwanag na ilaw sa dilim, ay aakit ng lahat ng kasamaan sa kanilang paligid. Ang sinumang kumain ng tinapay na ito ay magbubukas ng pinto sa mga bagay na iyon. Susundan ka nila, guluhin ka hanggang sa mapagod ka. Masyadong maraming impormasyon ang nasa isip ng mga salita ng aking ama. Hindi ko ito maproseso ng sabay-sabay. Pakiramdam ko ay hindi ako nakikinig sa aking ama, kundi sa isang kwentong engkanto, isang madilim at nakakatakot na kwentong engkanto tungkol sa panaderia ng aming pamilya. Paano nalaman ni Lino kung kailan niya kinuha ang tinapay? Nagtanong ako ng isa pang mahalagang tanong. Hindi ko alam, pero naramdaman ko. Naramdaman ko, ang kakayahang ito mula sa aking pamilya na naipasa sa akin ay nasa ika-9 na henerasyon na ngayon. Sa pagharap sa mga bagay na ito araw-araw, natural na mayroon akong isang tiyak na sensitibidad. Lahat ay nagdadala ng aking enerhiya. Kapag ito ay kontaminado, nakakaramdam ako ng kirot sa aking dibdib. Doon ko naintindihan kung bakit siya nagulat sa telepono, kung bakit niya masasabi ng tumpak na isang babaeng nagmamaneho ng isang mamahaling kotse. Lumalabas na alam niya ang lahat, ngunit itinatago niya ito sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Ano ang punto ng pagsasabi sa iyo? Para ikaw rin, ay makasama kong bantayan ang maruming tindahang ito sa buong buhay mo, na may yin aura, haharapin ang mga bagay na ito na hindi kailanman sumisikat. Ang pinakadakilang hiling ko sa buhay na ito ay ang lumayo ka sa lugar na ito hanggat maaari. Ang mga salita ng aking ama, na parang martilyo, ay tumatama sa aking puso. Palagi kong iniisip na ayaw niyang ako ang mamahala, na iyon ay dahil iniisip niyang ako ay malamaya, na hindi ko kayang harapin ang mahirap na trabaho. Hindi ko kailanman inakala na gusto niya akong protektahan. Sa sarili niyang paraan, sa kanyang tahimik, kahit matigas ang ulo, na yakap, ay nagbigay siya ng maaliwalas na kalangitan para sa akin. Itay, maayos na ang lahat ngayon. Isang lalaking nasa hustong gulang na. Yuri, ano ang ginagawa ko? Ano ang hitsura mo? Ang mahalaga ay nalutas na ang problema. Pagod ka rin ngayon. Matulog ka ng maaga. Mag-uusap tayo bukas. Hindi. Itay, hindi ako babalik ngayong gabi. Bakit hindi ka pa babalik? May appointment ako. Nag-ayos ako ng pagkikita namin ni Wanao at Linju dito sa tindahan mamayang 10:00. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko na ngayon lang ako naging ganito kalinaw at determinado, hindi tulad ngayon. Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang pamilya natin? Gusto ko ring malaman. Kaya, Tay, ngayong gabi, sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Gusto kong ako ang bahala sa tindahan. Natahimik ang tatay ko sa kabilang linya ng telepono ng isang buong minuto. Narinig ko pa nga siya, ang paghinga niya ay hirap na hirap sa pagkagulat. Anong sabi mo? Ulitin mo yan. Mula ngayon, baliw ka na. Sa wakas ay sumabog ang tatay ko. Bumalik ang galit na boses niya sa galit na tono. Shanui, sinasabi ko sa iyo, kung gaano kalaking pagsisikap ang ginawa ko para mapaalis ka, para makapag-aral sa unibersidad. Ipinadala kita para maging isang propesyonal para hindi ka na bumalik sa impyernong hukay na ito. Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam ko. Mahinahon kong sagot, mas malinaw kaysa dati. Tay, pinrotektahan mo ako ng mahigit 20 taon. Tama na. Ngayon, ako na. Ikaw naman ang gagawa ng ano. Manatili rito, harapin ang isang grupo ng mga nagugutom na tao at gugulin ang iyong buhay sa kulong sa maliit na tindahang ito na walang patutunguhan. Iyan ang buhay na gusto mo. Hindi ko alam kung ito ang buhay na gusto ko. Palagi akong sumasagot, ngunit hanggang ngayon ay wala akong pagkakataong pumili. Tinanggap mo ang lahat ng panganib at dumi, iniwan akong mag-isa. Isang tila maliwanag at normal na buhay, ngunit ang buhay na iyon ay peke. Lumulutang ito sa kalangitan na walang ugat. Ngayon ay tunay akong bumaba sa lupa. Tiningnan ko ang aking mga kamay. May mga bakas sila ng masa, pulang peklat ng paso, mga galos mula sa mga poste ng ilaw. Ang mga kamay na ito ay naghiwa ng mga gulay, giniling na karne, humawak ng kutsilyo, nagligtas ng mga buhay, sila ay marurumi, pagod, ngunit totoo sila. Tatay,
Lagi mong sinasabi, ang mga mitban ng aming pamilya ay puro tungkol dito, at hindi ko ito naintindihan noon. Ngayon ay medyo naiintindihan ko na. Hindi lamang ang init ng pagkain ang mahalaga, kundi pati na rin ang sigla ng buhay, at ito ay responsibilidad, ang responsibilidad na naipasa sa amin ng pamilya Chen sa aming mga buto. Kalokohan tungkol sa responsibilidad. Sigaw ng aking ama sa kabilang linya ng telepono. Ito ang kapalaran. Ito ay isang sumpa. Isang gapos na hindi kayang tanggalin ng aming pamilya Chen, henerasyon-henerasyon. Tinulungan kita. Bakit ka bumabalik sa sarili mo? Dahil anak mo ako. Dahil ang apelyido ko ay Chen. Kung ito ang kapalaran, tinatanggap ko ito. Kung ito ay isang sumpa, babaliin ko ito. Hindi kita maaaring iwanang mag-isa. Dadalhin mo ito habang buhay. Nang matapos ko itong sabihin, tumahimik muli ang kabilang linya. Sa pagkakataong ito, wala akong narinig na katahimikan o buntong hininga, kundi isang pinipigilang hikbi, isang tunog ng tumutulo na tubig. Umiiyak ang aking ama. Ang lalaking iyon sa aking alaala. Palagi siyang may Simon Gut sa kanyang mukha, laging naiinip. Ang lalaking iyon na laging nagpapahayag ng lahat gamit ang kanyang pipa at ang kanyang katahimikan, ay umiiyak. Hawak ko ang telepono na nakatayo sa lobby ng mall kasama ang mga taong papasok at paalis, at ang mga luha ay hindi mapigil ang pamatak. Kami, mag-ama, tila, ay hindi pa ganito sa linya ng telepono. Para magkaroon ng ganitong taus-pusong komunikasyon, palagi kaming pinaghihiwalay ng isang bagay. Pinaghihiwalay ng mamantikang counter, pinaghihiwalay ng nagliliyab na singaw, pinaghihiwalay ng pariralang, hindi naman ganoon karami ang itinatanong ng mga bata. Ngayon, sa wakas ay nasira na ang hadlang na iyon. Ikaw, pinag-isipan mo talaga. Pagkatapos ng mahabang panahon, muling nagsalita ang aking ama, ang kanyang boses ay napakapaos. Napag-isipan ko na. Hindi ko pinagsisisihan. Hindi ko pinagsisisihan. Mabuti, kung gayon ngayong gabi, ihanda ang lahat para sa tindahan. Ibig kong sabihin, bago mo buksan ang pinto, narito ang nasa ilalim ng aking kama. Ang itim na kahon na gawa sa kahoy. Ilabas mo rin ito. Ang itim na kahon na gawa sa kahoy. Oo, malalaman mo pagdating ng oras. Papuntahin mo sina Huan Nao at Lin Yu, may ilang mga bagay. Panahon na para malaman nila, ng mga tagalabas, napigilan ang isang taong hindi naniniwala sa kasamaan na dumating at magdulot ng gulo sa hinaharap. Mabuti, ibinaba ko ang telepono. Parang may malaking batong natanggal sa aking puso. Bagamat puno ng hindi alam at kakaiba ang daan sa hinaharap, mas matatag ang aking pakiramdam kaysa dati, dahil alam ko na mula ngayon, hindi na ako nag-iisa, hindi na ang puting propesyonal na si Chenui na walang patutunguhan sa lungsod. Ako ang batang amo ng lumang tindahan ng Chenggi. Chenui. Bumalik ako sa bahay, sa lumang bahay kung saan nakatira ang aking ama, nag-iisa simula nang mamatay ang aking ina. Nasa itaas lang ito ng tindahan ng almusal. Napakaluma na ng bahay, pero pinanatili itong malinis ng aking ama. Sinunod ko ang kanyang mga tagubilin, natagpuan ko ang itim na kahon na gawa sa kahoy sa ilalim ng kama. Sarado ang kahon, napakabigat, at walang kandado, isang lumang tansong pangkabit lamang. Hindi ko ito binuksan. Sinasabi sa akin ng aking likas na ugali na para mabuksan ang nasa loob, kailangan ko ang aking ama. O ang kanyang pahintulot. Natagpuan ko ulit ang insenso. Dati ay mayroon kaming mga bagay na ito sa bahay, at inilalabas ito ng aking ama upang parangalan ang aking ina at mga ninuno ng aking pamilya. Dati ay iniisip kong pamahiin ito, ngunit ngayon ay tila hindi lang mga ninuno ang pinararangalan. Handa na ang lahat. Bumalik ako sa tindahan. Dumidilim na ang langit. Mas masigla ang gabi sa bayan kaysa sa araw. Ang mga taong pauwi mula sa trabaho, mga nagtitinda sa kalye, at ang tawanan at ingay ng mga bata ay lumilikha ng isang maingay at masiglang simponya. Ito ang tinatawag ng aking ama na usok at apoy ng mundo. Hindi. Binuksan ko ang tindahan para magnegosyo. Binuksan ko lang ang lahat ng ilaw sa tindahan at pagkatapos ay sinimulan ko ang paglilinis. Pinunasan ko ang bawat mesa, bawat bangkito gamit ang tela hanggang sa maging malinis ang mga ito, at paulit-ulit kong kinuskos ang grasses sa sahig gamit ang isang sipilyo. Nagtrabaho ako ng may seryosong konsentrasyon, na parang nagsasagawa ako ng isang sagradong ritual. Ginamit ko ang aking mga kilos para sabihin sa tindahang ito,
kahit ano pa ang makita ko rito, na nakabalik na ako. Lagpas 9:00 na ng gabi nang tawagan ako ng aking ama. Awi, makinig ka sa akin. Kapag dumating sila, huwag kang magsalita. Paupuin mo muna sila sa tindahan, at pagkatapos, 10:00, magbubukas ka ng bagong batch ng tinapay. Tandaan, mula sa pagmamasa hanggang sa pagpapasingaw, dapat itong matapos bago mag 10:00. Sa sandaling tumunog ang orasan ng hating gabi, takpan agad sila. Bakit 10:00? Dahil oras na nila ng pagkain. Bubuksan ko ang palayok sa oras ng pagkain. Kailangan kong sabihin sa iyo. Hayaan mong kainin ito ng mga buhay. Hindi. Ang batch na ito ngayong gabi ay hindi para sa mga buhay. Kung hindi para sa mga buhay, para kanino? Ilabas ang mga tinapay at ilagay ang mga ito sa hagdan sa pasukan ng tindahan. Ay latag ang mga upuan at sindihan ang papel ng insenso sa tabi nila at 3 patpat ng insenso. Hindi ba't parang direktang pagbibigay sa kanila ng mga handog? Hindi mo sinabing sasaktan kanila. Normal lang iyon. Pero iba ang araw na ito. Ang boses ng aking ama ay may dalang panganib na hindi ko maintindihan. Ngayon ang batang Panginoon ng pamilyang Chen. Sino ang unang nag-aalok sa kanila? Ito ang tuntunin. Ito ay isang pagkabigo para sa pantalan. Kailangan mong ipaalam sa kanya na mula ngayon, sa tindahang ito, sino ang namamahala. Kailangan mong ipakita sa kanila ang iyong katapatan at gayon din ang iyong tuntunin. Ang pangkat na ito ng mga tinapay ay para sa kanila, upang sabihin sa kanila na nagbago na ang pamilyang Chen. Mula bukas, kailangan nilang sundin ang ating mga tuntunin. Kung gusto nilang kumain, kailangan nilang tapat na maghintay sa mga buhay na magbigay sa kanila ng higit pa. Nakinig ako ng hindi lubos na nauunawaan, ngunit isinulat ko pa rin ang kanyang mga salita. Isa-isa, 9:50, inilagay ko ang huling tray ng mga tinapay sa bapor. Sa bapor, agad na kumalat ang puting singaw. Sa sandaling iyon, 2 pamilyar na figure ang lumitaw sa pasukan ng tindahan. Ito ay sina Wang Nao at Linyo. Nagpalit na sila ng kanilang mga damit at tila mas masigla kaysa noong araw. Ito ay sina Wang Nao at Linyo. Nagpalit na sila ng damit at tila mas masigla kaysa noong araw, ngunit ang pagkabalisa at tensyon sa kanilang mga mukha ay imposibleng maitago. Nakatayo sila sa pasukan, nakatingin sa maliwanag na tindahan at sa akin, na abala, nag-aalangan sandali bago pumasok. Hindi ako tumangala, mahinahon ko lang sinabi, nandito na sila. Kaya, tumira na kayo, 10 minuto pa bago mag 10:00. Maingat na pumasok sina Wangaw at Linyo, parang 2 batang unang beses na bumisita sa lungsod, puno ng pag-iingat at kuryosidad sa lahat ng bagay sa kanilang paligid. Pumili sila ng mesa malapit sa pasukan para maupo. Umupo sila ng tuwid, hindi sigurado kung saan ilalagay ang kanilang mga kamay. Hindi ko sila pinansin. Ipinagpatuloy ko ang aking mga gawain, pagmamasa, paggulong ng masa, pagbabalot ng mga tinapay. Hindi mabilis ang aking mga galaw, ngunit matatag ang mga ito. Bawat hakbang ay parang isang alaala na nakaukit sa aking mga buto. Napakatahimik ng tindahan. Tanging ang tunog ng aking pagmamasa at ang nag-iisang pagsitsit ng umuusok na tinapay ang naririnig. Hindi rin nagsasalita sina Wan Nao at Linyo, nakatitig lang sila sa akin. Ang kanilang mga mata ay nagbago mula sa kuryosidad patungo sa pagkagulat. Marahil ay hindi nila inaasahan na ako, isang propesyonal na mukhang mahinang iskolar, ay kayang gawin ang mabigat na gawaing ito ng may ganitong kasanayan, kahit na may hindi maipaliwanag na ritmo. Madalas mo na itong ginagawa simula noong bata ka pa. Kaya bakit ka nag-aral sa unibersidad para magtrabaho sa opisina? Ang tanong na ito ay parang karayom na tumutusok sa aking puso. Tumigil ako sa pagmamasa at tumangala sa kanya, dahil ayaw ng aking ama na gawin ko ito. Sinalubong ko ang kanyang tingin at nagsalita ako ng salita por salita dahil sa tingin niya ay nakakahiya ang pagbebenta ng tinapay. Agad na namutla ang mukha ni Linyo. Alam niyang ang mga salita ko ay para sa kanya pati na rin sa akin. May pagkakataon na ako rin ay nahihiya. Akala ko ay bigo ang aking ama sa pagpapanatili ng sirang tindahan na ito. Akala ko ang amoy ng langis at usok ay nagpapababa sa akin. Hinanggad kong makatakas, para patunayan na naiiba ako sa kanila. Pero ngayon napagtanto kong mali ako, napakamali. Hindi ko siya tiningnan, yumuko ako at nagpatuloy sa paggawa ng tinapay. Mas mapang-api pa ang kapaligiran kaysa dati.
Tumitiktik ang lumang orasan sa dingding. Sunod-sunod, kumakabog sa puso ng lahat. 57 minuto pasado alas 9:58 minuto pasado alas 9:59 minuto pasado alas 9 nang umabot sa pinakamataas na punto ang segundo, dingding. Tumunog ang orasan ng alas 10 kasabay ng mahaba at mabigat na tunog. Sa unang pindot pa lang, bigla kong itinaas ang takip ng bapor. Isang bagzo ng puting singaw, ilang beses na mas matindi kaysa sa araw, na hinaluan ng aroma ng nagbabagang karne, ang agad na pumuno sa maliit na tolda. Ang singaw ay kasing kapal ng hamog, hindi nawawala. Hindi ko man lang makita ang mga mukha ni Han Noo at Lin Yu sa kabilang panig. Naramdaman kong nagulat sila sa biglaang pagbabagong ito at umatras. Huwag kayong gumalaw o gumawa ng kahit anong ingay, mahina kong sigaw, hindi malakas, ngunit sa tahimik na tolda, napakalinaw nito. Silang dalawa nga ay hindi nang ahas na gumalaw. Maingat kong tinanggal ang 10 bagong lutong tinapay mula sa bapor. Ang mga tinapay ay puti at mabilog, mas malaki kaysa sa araw, at ang mga tupi ay mas magaan. Sa liwanag, tila mayroon pa silang basang kinang. Pagkatapos, dala ang tray, naglakad ako ng paunti-unti patungo sa pinto ng tolda. Matatag ang bawat hakbang na aking ginawa. Ramdam ko ang napakaraming matang palihim na nanonood sa akin. Ang takot na mga titig ni Wano at Linju sa loob ng tindahan, at pati na rin ang tingin sa mga bagay na hindi ko makita mula sa labas. Naghihintay sila, naghihintay sa handog sa aking mga kamay. Naglakad ako papunta sa pinto, ngunit hindi lumabas. Sa halip, matatag kong inilagay ang tray sa pinakamataas na baitang ng 2 baitang ng pasukan. Nakahanay ang 10 tinapay. Pagkatapos ay bumalik ako sa tindahan at mula sa counter. Kinuha ko ang mga perang papel at mga kandilang inihanda ko na. Sinindihan ko ang mga kandila at inilagay ang mga ito sa magkabilang gilid ng pinto. Kumislap ang liwanag ng kandila, na naglagay ng mahaba at manipis kung anino sa sahig. Pagkatapos ay sinindihan ko ang isang tumpok ng mga perang papel. Itinapon ko ito sa bakal na mangkok sa tabi ng pasukan. Biglang sumiklab ang apoy, na ginawang abo ang mga perang papel na umiikot sa hangin ng gabi, lumilipad patungo sa isang hindi kilalang destinasyon. Sa wakas, sinindihan ko ang 3 patpat ng insenso. Hawak ko ang insenso sa magkabilang kamay at, humarap sa malalim na kadiliman sa labas ng pinto, yumuko ng may paggalang ng 3 beses. Hawak ko ang 3 patpat ng insenso sa magkabilang kamay at yumuko ng may paggalang ng 3 beses sa madilim na gabi sa labas ng pinto ng tindahan. Mga kapatid mula sa 4 na sulok ng nayon, hindi malakas ang boses ko, ngunit sinisiguro kong naririnig ko ito sa loob at labas ng tindahan. Ang pangalan ko ay Chanui. Ako ang bagong may-ari ng lumang tindahan ng Chenggi. Ngayon, pagdating ko rito, may dala akong maliit na regalo. Hindi ito kalakihan, ngunit ito ay bilang paraan ng pagbibigay-pugay sa lahat. Dati nandito ang aking ama. Patawarin ninyo ang kakulangan ng pagtanggap. Mula ngayon, ako na ang mamamahala. Ang mga patakaran ng aking pamilya Chen ay hindi magbabago. Tuwing umaga, ang unang umuusok na tinapay ang siyang titiyak ng pagkain para sa lahat, ngunit ang mga patakaran ay mga patakaran. Huwag kunin ang hindi sa inyo. Huwag kainin ang hindi ninyo dapat kainin. Ang nangyari ngayon ay isang pagkukulang sa pagbabantay ng aking pamilya Chen. Hahayaan ko na lang ito sa pagkakataong ito. Kung may susunod pa, huwag ninyo akong sisihin sa pagiging walang awa. Tatalikod ako at magiging walang awa. Pagkatapos noon, itinutok ko ang 3 patpat ng insenso na dala ko sa incense burner sa may pasukan. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng ito, tumalikod ako at bumalik sa tindahan. Hindi ko na tiningnan ang mga tinapay, pero naramdaman kong tila bumaba ng ilang degree ang temperatura sa labas. Umihip ang hangin sa gabi, na nagdadala ng tunog ng pagluha, na parang maraming tao ang nag-aagawan ng isang bagay o parang maraming tao ang mahinang umiiyak. Natigilan sina Hanao at Lin Yu. Nagsiksikan sila, ang kanilang mga mukha ay kasing putla ng papel. Nakatitig sila sa akin na parang nakakita sila ng demonyong galing sa impyerno. Hindi ko sila pinansin. Umupo ako sa isang mesa ng mag-isa. Nagtimpla ako ng tsaa. Umupo ka. Nanginginig silang dalawa sa upuang katapat ko. Sino ang kausap mo kanina? Ano sa tingin mo, Master Chen? Wika ni Hano. Nagbago ang paraan ng pagtawag niya sa akin mula Chenyo patungong Master Chen.
kakainin ang mga tinapay na iyon. Kapag natapos na, aalis na sila. Naupo kaming tatlo sa tindahan ng walang imak. Lumipas ang mga 10 minuto. Ang malamig at mapanglo na pakiramdam sa labas ay unti-unting naglaho, napalitan ng normal na ingay ng gabi sa bayan. Tumayo ako at naglakad patungo sa pasukan. Naroon pa rin ang tray sa hagdan, ngunit ang 10 tinapay dito ay nawala na. Walang kahit isang mantsa ng grasa o mumo. Para bang hindi pa sila naroon, basta na lang nawawala sa hangin.